Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Politico.com. Sabi dito is Politiho. Sino? Cabinet Secretary Sinabon ni PBBM sa cabinet meeting. Sino? Pinapahulaan pa sa atin, no? May blind item sila. Sino yung sinabon sa cabinet meeting? Pakinggan natin ito, ha? Pas na para sa ating Politiho. Makihula na kung sino itong government official na sinabon ng Pangulo sa isang closed-door meeting. Ayon sa ating nakalap, ay umusok daw ang ilong ng kanyang boss nang hindi maipaliwanag ni Politiho kung saan napunta ang bilyon-bilyong pondo. May hinala pa raw na drawing lang ang ilang proyekto. Aray naku po. At imbis na sumagot ng diretso, parang naging Poncio Pilato si Politiho dahil hugas kamay ang peg. Pero hindi yan umubra dahil diretsahan siyang sinabon. Sinabon. Kinusot-kusot. Ayan, hindi lang safeguard kundi parang tied pa sa tapang ng banat. Parang bumubula na siguro yung yung bibig sa galit. Tahimik naman ang ibang mga opisyal na nandun sa meeting. Baka raw madamay sa banlawan. Mukhang hindi na nga binanlawan. Itong si Politiho, ito yung ating clue ha, itong si Politiho, kilala sa matitigas na paninindigan. Lalo na sa usapan giyera sa Middle East. Yun na yun. Sino ba yun? Isa pa. Akala ko yung sinabon yung nag-report sa kanya tungkol sa pagka-aresto ni Saldico. Iba pala sa bilyon-bilyon. Ito, isa pa. Oras na para sa ating Politiho. Makihula na kung sino itong government official na sinabon ng Pangulo sa isang closed-door meeting. Ayon sa ating nakalap, ay umusok daw ang ilong ng kanyang boss nang hindi maipaliwanag ni Politiho kung saan napunta ang bilyon-bilyong pondo. May hinala pa raw na drawing lang ang ilang proyekto. Aray naku po. At imbis na sumagot ng diretso, parang naging Poncio Pilato si Politiho dahil hugas kamay ang peg. Pero hindi yan umubra dahil diretsahan siyang sinabon. Sinabon. Kinusot-kusot. Ayan, hindi lang safeguard kundi parang tied pa sa tapang ng banat. Parang bumubula na siguro yung yung bibig sa galit. Tahimik naman ang ibang mga opisyal na nandun sa meeting. Baka raw madamay sa banlawan. Mukhang hindi na nga binanlawan. Itong si Politiho, ito yung ating clue ha, itong si Politiho, kilala sa matitigas na paninindigan. Lalo na sa usapan giyera sa Middle East. Yun na yun. Oras na. Grabe naman tong Politico.com. Hindi pa sinabi. Ano ba yan? Unang reaction ko is natutuwa ko yung ganyang ginagawa ng Pangulo. We need yung ganyan na tama na yung bait-baitan. Mayroong ang isang political analyst in interview. Sabi niya, wala, mahina yung bibi mo, walang killer instinct. Dapat mayroon kang killer instinct para katakutan ka. Kagaya ni PRRD. Yeah, yung killer instinct, salita pa lang, manginginig ka na. Mga ganun ba ang style pag Pangulo ka na kasi, hindi mo kailangan yung sobrang bait, balance yan. Kung sobra kang mabait, talagang aabusuhin ka. Kaya sana maulit pa ito. Umusok daw. Ako kanina, may pinagalitan ako na trabahante namin kasi may
nagpapa-repair kami sa bahay, nakita ko yung trabahante, mahinang galaw, pinagbibigyan ko lang, sige na, pagbigyan nyo ka, kasi kawawa, mahirap ang trabaho, yung trabahante pinalaya sa kanilang tahanan, wala nang matirhan, sa pinatira ko sa aking maliit na tree house, gano'n. Kaya lang nakikita ko, every morning, kinakausap ko siya, gina-advisean, wala pa rin kaninang umaga, sinabon ko na. Nanlilisik ang mata ko, talagang galit ako. Pinagbigyan ko, pag hindi ka nagbago, palayasin na kita dito. Hindi ka na tumira sa aking treehouse, hindi ka na magtrabaho. Wala, lumayas. Ganon yun. Hindi ka pwedeng So, sana paulit-ulit na ganito, Mr. President. Please, for the sake of Filipino people, tama na yung bait-baitan mo. Sige, kasabaan mo tanan mga baguhin mo na yung leadership style mo para naman may magagawa pa kayo for the remaining 2 years sa inyong termino. Kung sino, I don't know. Matapang ang paninindigan, giyera sa Middle East. Meron na akong nasa mind, kaya lang baka magkamali ko. Kayo na lang. Paki-comment na lang kung sino para may idea ko. Basta, nung nakita ko itong post, ang pumasok sa isip ko, kung sino yung government official na nag-advise sa kanya, nagbulong sa kanya, na nahuli na si Saldico at ipinost kagad ng Pangulo. Ngayon, nakakaya na. Kung ako ang Pangulo, magagalit ako. Dahil ako ang nakuryente. So, sino ba yung nag-advise sa Pangulo? Kaya lang, ito ay tungkol naman sa bilyong-bilyong piso na naglaho. Hindi makasagot ngayon yung politiko, hugas kamay pa siya. So, makikita natin dito kung gaano katalamak talaga ang korupsyon sa ating bansa na parang it's too late now for the president to kasi inabuso siya talaga dahil sa kanyang kabaitan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among nahatagan sa yero, so mag-aatop na ni siya karon. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. So muna ni ang ilang kahimtang. So muna ni ang gitanggal ng ilang mga atop, mga kawayan lang nga nangagapok na. O karon human na gyud ang pag-atop, ang gihatag namong nga yero. Kita gid nato nga maayo na nga tan-awon. Sin nga gihatag sa Ginoo nga nakatop ra gyud ko kay sa una nga panahon nga kawayan na ra kong atop nga nalata na, pero karon salamat kaayo kay natagaan ra kong sin nga nailis na gyud akong atop og sin. Salamat kayo. Pero nga dili na gyud mo maulanan. Dili na gyud mi maulanan kay na ilis dan na og sin among atop nga kawayan. So pila to ka tuig na ang imong atop nga kawayan lang? Mga pila na ipat Paano nang batuig? Lalimon yan. lalima. Lima na ka tuig. Oo, so salamat kayo.
Nailis din na gyud akong atop nga kawayan sa sin. O Mm. na ulan gyud. Sige, salamat.